There are some strange things coming. Revelation 21, 1 through to 7. And I saw a new heaven and a new earth. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minahal-mahal kong mga kapatid sa Panginoon. Lahat po ng makikinig at nakikinig ng salita ng ating Diyos na nasa langit. Lahat ng nagmamahal sa ating Diyos. So pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Ngayon po ang ating pag-aaralan excuse me, tungkol po sa ang bagong langit at bagong daigdig. Episode 14 na po tayo. Dito na po tayo magtatapos sa Revelation, sa Apocalypse, sa kahuli-hulihan ng banal na aklat ng Diyos. So ang payo ko po sana ay pakinggan niyo pong mabuti upang magkamit po tayo ng buhay at pag-asa galing sa ating Diyos at sa Panginoong Hesus. Ngayon, basahin na po natin sa Pahayag 22 verse 1 to 21. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. So ang pagdating ni Jesus, at sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpapatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan
sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit, may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halikayo. Lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, halikayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Hesus. Naway makamtan ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesus. So yun po. So sa ating nabasa, ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay at sinlinaw ng kristal na bumubukal galing sa trono ng Diyos at ng Kordero, at ang punong kahoy na nagbibigay buhay at nakapagpapagaling ang dahon nito. At dito nga makikita ang trono ng Diyos at makikita na ang kanyang mukha. At hindi na mangangailangan pa ng ilaw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at makakasama nila ang Diyos magpakailanman. At sinabi nga ng anghel upang maganap ang mga bagay na nakasaad dito, at sinabi ni Jesus na siya ay parating na. At mapalad ang mga tumutupad sa mga propesiya sa nilalaman ng aklat ng Diyos, ang Biblia. Sinabi rin dito na malapit nang maganap ang mga nakasulat dito, sapagkat malapit nang maganap. Sinabi pa rito na magpapatuloy ang masama sa pagpapakasama, ang mabuti sa pagpapakabuti, at ang mga banal sa pagpapakabanal. Ibig sabihin, ang masasama ay patuloy sa paggawa ng masama. Hindi na nila inaalala ang salita ng Diyos, kaya patuloy sila sa paggawa ng masama. Ang mga gumagawa ng mabuti ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti, dahil inaalala nila palagi ang salita ng Diyos, at palaging nasa puso't isipan nila ito, kaya hindi nila nakakalimutan ang paggawa ng mabuti. So ganoon din ang mga banal gagawin ang pagiging banal. Makikita sa kanila ang tunay na pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, at sa kanilang buhay ang pagiging matuwid. Sinabi ni Jesus na darating na siya at dala ang gantimpala sa bawat gumagawa ng mabuti. At sinabi rin niya na siya ang una at ang wakas, ang Alpha at ang Omega, at mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan. Ibig sabihin, yung mga nagsusumikap sa paggawa ng mabuti at nasundin ang kalooban ng Diyos. Mga gumagawa ng mabuti at sila ay pahihintulutan makapasok sa kaharian ng Diyos at pakakainin ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito ang buhay na walang kamatayan. At dito nga sinabi
na sinabi na hindi makakapasok at maiiwan sa lungsod ang mga asal-aso, mga mangkukulam mula noon hanggang ngayon, ay meron pa nito, mga nakikiapid, mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. At ito nga ay inihayag ng anghel mula kay Jesus upang ipahayag nga sa lahat ng nasa iglesia ang magaganap. Dito rin binigyan ng tubig na nagbibigay buhay ang mga lingkod ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ang tansabi ng Panginoon, makinig kayo, darating na ako, dalangan niya ang gantimpala ng bawat mananampalataya na sumunod sa ating Diyos. Mga gumawa ng mabuti, tumulong at nagbahagi at nag-aral ng salita ng Diyos. At sinabi niya na siya ang simula at ang wakas, ang una at ang huli, ang Alpha at Omega. Sinabi pa niya dito na mapapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan, nabibigyan ng karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos at kumain ng bunga ng puno na nagbibigay buhay. So iyan po ang buhay na walang kamatayan, ang everlasting life. Subalit, sinabi niya rin na may iwan sa lungsod o sa labas ang mga asal-aso nga, mga masasama. Ibig sabihin, mga walang ginawa kundi nasa isipan nila ay makamundo, mahilig sa bisyo, imbes na maging malapit sa Diyos. Ay nagpapakasaya pa sila una sa bisyo. Kapag nagbibisyo, siyempre hindi niya iniisip ang Diyos. Makamundo ang nasa isip, ni hindi naluluwalhati ang ating Diyos. Mga mahilig sa kalayawan, mga malupit, walang awa, makasarili, di marunong tumulong at magmahal sa kapwa, at walang hilig sa kabutihan at kabanalan. Yan ang sinasabi na asal-aso. Mga nakikiapid, mamamatay tao, kasama na ang nagpapapatay dito. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Sila ang mga hindi makakapasok sa langit at mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kung iisipin po natin sa panahon ngayon, marami po ang naliligaw ng landas, mga walang panahon sa Diyos. Hindi man lamang nagdarasal, nagbabasa ng Biblia, nagsisimba tuwing linggo na pinakaimportante sa ating Diyos. Kaya nga sa pagdating ng Panginoong Hesus, matutulad daw ang kanyang pagdating noong panahon ni Noah. Ang mga tao ay nagkakasayahan at hindi nila alam ang mangyayari. Nagugunawin na pala ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kung ating babalikan ang mga nangyari sa panahon ni Noah, ang mga tao ay binigyan ng babala ng Diyos na darating ang malaking baha, ngunit hindi sila naniwala. At dahil masama ang kanilang iniisip, mga ginagawa, ni hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. Kaya sila ay napahamak, sila ay nalunod. Ngayon, sinabi na ng Diyos sa pahayag na maraming nakagigimbal na mangyayari at malagim na sa ating mga nabasa o aking mga ipinahayag tungkol sa pahayag. Gaya ng mga nabanggit sa Biblia na ating nabasa. Guguho ang mga bundok at mawawala po ito. Mawawasak ang ikatlong bahagi ng daigdig. Uulan ng apoy at yelo na tumitimbang ng 50 kilos na mababagsakan nga ang mga taong masasama, ang nagpatatak sa halimaw, imbes na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Magdidilim ang araw at magiging dugo ang dagat at mga ilog, bukal na wala nang maiinuman ng mga tao. Sa ganitong matinding mangyayari na ipinahayag na ng mga propeta at ni Juan, Apostol Juan,
Dapat po ay mag-isip-isip na po tayo. Hindi biro ang mangyayari sa huling panahon. Ito ay mga babala sa lahat, sa ating mga nabubuhay. Upang magbago, sundin po natin ang kalooban ng ating Diyos. Malaman ang kanyang salita sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng Biblia. Malaman ang katotohanan. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakikinig ng salita ng Diyos at hindi pa nagbabasa ng Biblia, simulan na po ninyo ito. Hanggat malakas pa tayo at hindi pa binabawian ng buhay, ay itanim po natin ang salita ng Diyos sa ating puso't isipan. Gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw at tumulong po tayo sa ating kapwa na may pagmamahal, lalong-lalo na ang mga mahihirap o mga pulubi. Tandaan niyo po ito na hindi makakalimutan ng ating Diyos ang mga gumagawa ng mabuti at sumusunod sa kanyang mga salita. Kayo po ay iingatan at pagpapalain ng ating Diyos. At sa panghuli ay sinabi na lumapit ang sinumang nauuhaw at kumuha ng tubig na nagbibigay buhay, ang buhay na walang kamatayan. At ang sinuman daw ang magdaragdag o magbabawas sa nilalaman ng Biblia ay makakaranas ng mga salot na nakasulat dito. Dahil ang Biblia ay kumpleto na po at walang labis, walang kulang, na hiningahan po ng ating Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mababasa po natin sa 1 Timothy 3 verse 16. Ito ang nagtuturo po ng katotohanan, nagpapabulaan sa mga maling aral at nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Dahil nga hiningan ito ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Naway, ang ating pong topic ngayon, ang ating pinag-aaralan, ay naway tumimo po sa inyong puso't isipan. Patuloy po kayong hinipo ng ating Diyos na nasa langit. At na makilala po ninyo siya ng lubusan, na siya po ay banal na Diyos, hindi madaling magalit, may pinakamahabang pasyensya. Siya po ang Diyos ng kataas-taasan, the amazing God, the holy God, and the wonderful God. Siya po ay may wagas na pagmamahal po sa atin. Kaya po ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sa John 3 verse 16 po yun. So, nakalagay po sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag po ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, at tayo maniniwala siya ay buling binuhay ng Diyos sa pamamagitan nating mga labi, ito yung tayo nagsisisi, naniniwala tayo sa Panginoon, tanggapin natin siya bilang Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas, siya ay maliligtas. Ang ating mga kaluluwa, ang ating mga kamag-anak, ang ating pamilya, 100% po naiingatan po na kayo ng ating Diyos. Anumang pong problema ay malulutas po. Meron pong lunas ang ating Diyos. Kapag lumapit po tayo sa ating Diyos, alam niya na po kung ano ang ating kailangan. Sapagkat siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya po tayo nananalangin ng taas ang ating kamay. Tayo nakapikit. Sapagkat sa Diyos tayo nananalangin, sa Diyos Ama na nasa langit. Alam niya na po, kilala niya po tayo kung sino tayo. Alam niya na kung kung ano po ang ating kailangan. Sapagkat siya po ay makapangyarihan sa lahat. Yan po ang hindi alam ng paramihan ng mga tao. Kaya sila po ay lumalapit sa ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, na hindi dapat nilang gawin. Sa Diyos lamang po tayo dapat manalangin at lumapit, magtiwala at maniwala, manalig ng buong puso sa kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Maraming salamat po sa gabing ito. Papalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Kayong lahat ng mga may sakit,
In the mighty name of Jesus, kayo'y gagaling. Anumang inyong masamang sakit, cancer, high blood, diabetes, o cancer sa buto, o ano pa man ang inyong mga sakit, namamanas, masakit ang likod, ang ulo, ang hita, ang paa, kasukasuan, sa inyong batok, in the mighty name of Jesus, sinutusan ko kayo, masamang espiritu ng sakit, simula ngayon, lumayas kayo. Wala kayong karapatan sa templong ito ng Diyos. This is the temple of the Holy Spirit. Kung sino man gustong tumanggap sa Panginoon, ay mangyari pong kayo'y sumunod sa panalangin. Sabihin niyo po, Ama namin Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, na malapit po kami sa iyo, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Pumasok ka po sa aming puso't isipan. Ikaw po ang maghari sa aming buhay. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Ama na sa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon, salamat po. Kayo ngayon po ay anak na ng Diyos. Sa inyong pagtanggap sa Panginoong Jesus, kung buong puso niyo po siyang tinanggap. Palagi po kayong manalangin ilang beses sa isang araw. Lagi ko yung magpasalamat sa ating Diyos. Magtiwala na mapagsubok ay kaya niya pong lunasan yan. At palagi po kayong magbasa ng Biblia araw at gabi. Maglagay po kayo ng application, magandang balita, Biblia, sa inyo pong mga cellphone. Araw, sa umaga at sa gabi, basahin niyo po. Pag-aralan niyo pong mabuti. Kung pakinggan po kayo ng ating Diyos at nang makilala niyo po siya ng lubusan. Kung kayo po ay talagang isang relihiyoso, kayo po ay laging lumalapit sa ating Diyos. Lagi po kayo nananalangin, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Dahil mahal po natin ang ating Diyos, malagi tayong nananalangin. Lagi tayong gumagawa ng mabuti, tumutulong sa ating kapwa. Lagi tayong mabait, mayroong kapayapaan sa ating puso't isipan. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Tuloy na hinipo ang inyong puso't isipan at kayo'y makawala sa tanikalan ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Pag may knowledge, may power. Bye-bye.